Kung paano ito ginagawa, maaaring magdalawang isip ka bago ito ipatikim sa iyong anak. Upang anihin ang seaweed, gumagamit ang mga manggagawa ng malalaking bangka upang pumalaot sa dagat at mangolekta ng maraming itim at madulas na seaweed. Iniakyat ito sa deck gamit ang malalaking lambat, pagkatapos ay inilalagay sa mga bag at dinadala sa factory para iproseso. Sa factory, ibinubuhos ang seaweed sa malalaking tangke. Sa puntong ito ay mukhang marumi, may matapang at hindi kaaya-ayang amoy, at sobrang madulas. Ginagamit ang umiikot na metal na drum upang linisin ito at alisin ang silt gamit ang mga industrial detergent. Pagkatapos, inilalagay ito sa isang inspection machine upang matukoy at maalis ang anumang dumi o dayuhang bagay. Kapag malinis na, hinihiwa-hiwa ito at inililipat sa mga tangke para sa karagdagang pagproseso. Sa susunod na hakbang, ginagamit ang mga automatikong mesh molds kung saan pinapadaan ang seaweed. Ang mesh ay humahawak sa seaweed habang dumadaloy ang tubig palabas sa maliliit na gap. Pagkatapos nito, dinadala ito sa isang conveyor belt patungo sa dryer, kung saan kumakalat sa buong pagawaan ang natatanging amoy ng seaweed. Kapag natuyo na, ini-inspeksyon ito ng mga manggagawa, pagkatapos ay isinasalansan at inilalagay sa mga pakete. Ang proseso ng pagbabalot at paglalagay ng label ay ganap ng automatiko, salamat sa makabagong linya ng produksyon. Ang resulta? Malutong at malinamnam na seaweed na kadalasang ginagamit sa paggawa ng kimbap o kinakain bilang merienda ayon sa panlasa ng bawat isa. So guys, meron tayong na-discovering bagong laro. Ito ang PHL Ruby. Dito ako kadalasang naglalaro sa Super Ace. Magbe-bet lang tayo ng 100. Crispy. Ayun, scatter! Double! Diamond 4 times! Jack! Double! 360? 240? Double! 40? So, ang pala natin guys ay 720. So kung gusto niyo rin ito guys, nasa comment section ang link.